3 taon na po ito mahigit, pero ayan yung taas niya lang, ganyan lang siya kataas. At talagang sabi ko possible na ito yung rason bakit hindi na ito tumataas. At may advantage naman siya sa pagiging niyang ganyan lang kababa kumpara dito sa isa na talagang napakataas na po. Hello mga plantito-plantita. Good morning po, good day po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nag-aantay ng upload ko dito sa aking munting channel at patuloy pa rin. Hindi umaalis, hindi nag-unsubscribe at continue yung pag-support at pag-aantay ng mga i-update ko din. Lalo na po dito sa aking garden ay thank you so much po. Super appreciated po yun ni Plantita Joy. At ayan, welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel bago pa ako magpatuloy. MJ Nagrampa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ito po yung aking variegated African talisay. Talaga pong nakalbo ito. Naglagas po yung dahon niya sa ilang buwan na pag-uulan po dito sa amin. At eto, tumutubo na naman po yung mga pinkies na maliliit na dahon niya. At siguro po ganito na lang po ang taas nito kasi ang tagal ko na po itong natanim. 2022 January. Parang ganyan, 2013, 14, 15 o 3 years na po ito. Pero ayan, ganyan lang po yung taas niya. Samantalang doon po sa ibang municipality na nakikita ko pong nagtanim sa mga munisipyo. Sa garden ng munisipyo ay last year lang yung natanim pero ngayon po ang tataas na. Ang dami na pong layer ng mga sanga. Pero ito, na-observe ko, yung kasing doon sa ibang municipality na nakita kong nagtatanim po nito sa labas ng munisipyo ay naka-elevate po yung napagtaniman, yung para nakakwadrado, nakabox yung cement pot at mataas po talaga, kaya siguro mas madali yung paglago. Ito po kasi medyo mababa ang portion po na ito. Pag tag-ulan po talagang masyadong na-absorb niya yung tubig. Kasi yung tulo galing sa bubong at yung ulan galing dan sa may likod ko ay dito lahat na pupunta. Kumpara dito sa isa, medyo mataas-taas ng kaunti lang po yung ano niya, hindi masyado nabababad sa tubig yung ano niya, yung puon niya, yung puno. Samantalang ito, ayan, medyo nakalubog yung ano niya, lupa niya. Kaya talagang pag tag-ulan, sobra siyang stress sa tubig. Pwede yun yung nakikita kong rason ba't hindi ito tumataas. Kasi po, sabay lang sila nito na itinanim ko, ayan, sabay sila. Pero ito, pinutol ko na po ito. Halos ganito rin kataas yung pinutol ko sa kanya nung magbagyong Kristen. Ayan. Kumpara nito, na ano po talaga, mababa. Ilang layer lang ba to? Isa, dalawa. Ayan, hindi na nadadagdagan. Pero napakaganda nito dito sa unahan. Pag may pumupunta po dito sa bahay, nagtatanong, ano daw po ito? Ito talaga yung una napapansin, na maganda yung dahon na pino, at yun nga po, variegated yung dahon nila. Sabi ko special kasi yan. Sabi ko regalo yan ng friend ko, at talagang nasa unahan yan. Kasi nung pandemic, yung maliit lang yan, yung parang isang dangkal lang, halos mga nasa 5K na. Kaya sabi ko, special kaya nasa front talaga nitong aking garden. Pero, ayan, sunod kong pakita po sa inyo pag lahat na ito tumubo. Lahat na tumubo yung dahon nitong variegated African talisay ko. Pero ayun nga po, wala akong ibang nakikitang rason kung bakit mababa lang talaga ito. Kasi mas naaanuhan ito ng tubig. Ito naiisip ko tong anuhan to, alisin po tong fragrance paikot at tambakan ng kaunting lupa para medyo tumaas po yung ano niya sa paikot niya, para once na yung tubig galing sa bubong at yung galing doon sa likod ko ay hindi masyado dito ma-stack kasi pababa talaga yung lupa dito. Kaya siguro yun po yung ano dahilan. Wala po kasi ako yung nakikitang dahilan bakit hindi talaga siya tumataas. Usually kasi doon sa nakikita kong mga municipality na nagtatanim din nito, nagpapalandscape sa garden ng mga munisipyo. Ang ganda po talaga, ilang layer, minsan 4 na layer, 5 layer, para ng Christmas tree yung form ng mga sanga, napakaganda. Pero ito, 3 taon na mahigit, ganyan lang siya, lumaki lang siya pero mababa. Pero alam niyo po ba,
Ang advantage naman nito, nung magbagyo po ng last year, ay hindi po ito na-stress. Walang naputol na sanga sa kanya, hindi siya na ano yung dahon niya, yung ma-stress siya, wala po talaga. Kasi mababa lang. Ito naman yung advantage. Siguro po kung mataas ito, may possibility po na pwede na naputol yung sanga or masyadong na-stress. Kasi ito po, na-stress talaga ito. Nag-slanting po siya dahil sa taas niya po. Ayan. Dahil sa taas niya po, nag-slanting siya, nagpaganyan siya. Kaya, yan yung ano naman nung mataas, disadvantage niya. Pero itong mababa lang, ang advantage nito ay safe siya sa hangin at sa kung may bagyo at lagi pong nagbabagyo dito sa amin sa Bicol. Ayan lang po yung na-observe ko dito sa dalawang mamahalin at very special na plants dito sa aking garden na kung saan ay regalo ng isa kong friend na nakilala ko din dito sa pagbablog ko. Ito po ang aking mga alagang pusa po dito. Talaga pong sobra po itong nagbigay din ng stress sa mga halaman ko. Kasi inaakitan po nila yung mga halaman. Talaga pong ini-scratch po nila yung katawan ng mga plants. Bali, isa lang sana yung aking pusa. Ayan si Bella, yung mother. Galing po yan ng Rinconada. Tapos, ayan po, nagbuntis na po siya. Bali, 3 buwan na po ito nung March 7, nag-3 buwan na po yan at sobra po talagang kukulit. Ito po halos maubos-ubos yung sanga nito at yung dahon kasi umaakyat po talaga dito yung mga pusa ko. Sobra pong na-stress tong halaman. Sabi ko ipamigay ko na sana pero ayaw po ng asawa ko. Sobra pong makipusa or masyado pong cat lover din yung asawa ko kasi gustong-gusto niya po talaga yung pusa. Ang katwiran kasi ng asawa ko, bantay daw sa akin pag naghahalaman ako kasi yun daw yung mag-aano ng mga yung kung may ahas po, ayan, huhulihin daw or itataboy, kung ano-anong mga Kaya yung gustong-gusto niya yung may pusa daw dito sa garden kasi lagi naman talaga yan humuhuli ng mga tabili. Tapos dyan po sa kalamansi, umakit po yan dyan sa taas. Talagang napakalikot po nila. Dito po sa may side na ito po yung nasobrahan na damage ng mga pusa, lalo po nung maliliit pa. At binago ko na nga po yung ayos dito sa part na ito. Kasi talagang nasira po nila. Dati po yung mga bato dito, nakaganyan po yan. Inalis ko po kasi sinisira po talaga nila. Naglalaro sila dyan. Ayan, mabuti na nga lang po ngayon naka-recover na tong mga halaman po dito. Dito sa may harap po. Grabe yung likot. Inalis ko na po yung ibang mga halaman. Binawasan ko na po kasi hindi nag-improve eh. Sabi ko, alisin yung pusa or alisin yung halaman. At kung mapapansin nyo po yung mga halaman ko din dito, nakapaso dito sa may balkon. Nakalagay po ito kasi halos po nakalbo ito at talaga pong nanganib na mamatay na. Talagang na sila 2-3 dahon na lang yung natitira. Kasi dito sila talaga nahihiga sa pat mismo. Kaya nilagyan ko po nito para hindi na sila matulog dyan or tumambay. Ayan, halos naman po mayroon ito. Nilagyan ko po talaga nito kasi sabi ko, tingnan ko kung makakahiga pa kayo dyan. Tulad po nito, mayroon din po ito. Halos lahat po ng mga halaman ko dito sa yung ibang mga anthurium, yung maliliit lang po yung mga drop, ay inalis ko na po kasi talagang ayun nga po, dahil sa pusa. Ayan, eto mayroon din po. Ayan, mga mayroon din po yan. Naligyan ko din po. Dito po, ito talaga po yung unang-unang na damage na halaman kasi dito po talaga sila naglalaro, silang mag-iina. Halos inalis ko na po yung iba dyan kasi na po, damage na yung dahon. Halos naging ganito po, nasaksa na yung dahon, talagang nasira po na yupi, ayan, naputol. Kaya yung parts po dito, kaya medyo bakante po yan kasi inalis ko na po. Kasi pangit naman na po, luray-luray na po yung dahon. Kasi umaakit po dito yung mga pusa. Diyan sa taas po na yan. Tapos tatalon, babagsak po dito. Kaya talagang damage tong halaman. Pero sabi ng asawa ko, hayaan mo na lang yan. Swerte yan yung pusa. Masyado po siyang makipusa. Kaya ito, medyo gumaganda-ganda na rin ulit yung mga dahon po dito.
Itong mga pusa ko po dito, hindi ko maintindihan kung pusa po ito or mga aso. Kasi yung likot po talaga nila grabe. At nandyan po yan lagi sa may ibabaw po, sa may pasamano, sa may balustre. Lagi po yan nag-aantay sa akin pag umaalis ako. Nakahilira silang tatlo dyan at nag-aantay. At yung nakakatawa pa po, paggabi, pag pumupunta po ako doon sa part po na yun, yung doon na para makikita nyo po parang bukid na, sumusunod po talaga sila paggabi. Talagang kahit nagtatago po ako, sinusundan po talaga nila ako kahit tanghali. Kung saan man po ako pumunta dito sa bahagi ng aking garden, makikita ko na lang po yan, mga nasa ilalim na po ng mga halaman ko. Sabi naman ng asawa ko, nagbabantay yan sa'yo. Natatawa na lang po ako, kaya ito po dati na stress din to. Kasi talagang umaakit talaga sila dyan. Sabi ko, ano ba naman to? Ngayon po nag-adjust na ako. Sabi ko, nakakatuwa naman sila kasi talagang bantay sila. At para silang mga aso. Ito po, kung napansin nyo po, ayan. Yung mga dahon po nito, sobra po itong ayan, nagkaganyan-ganyan na po dahil sa pag-aakyat-akyat po nila. Kasi umaakyat sila dyan mismo sa pinakaibabaw. Ayan yung ginagawa ng mga pusa ko dito sa aking halaman. At ayan po, nakikita nyo po, ganyan po talaga kakalikot yan. Ayan po, oh. Dati po nung baby pa talaga tong mga kitten, itong mga pusa ko, sobra talaga akong na-stress dito kasi siyempre yung pag-alis ng kanilang mga dumi. At talagang yung halaman ko dyan sa side, talaga pong akala ko matutuluyan. Mabuti na lang po habang lumalaki naman na sila ay nababawasan naman yung pagsisira nila dyan sa mga halaman. Umaakit-akit na sila. At yung ng biskwit, yan po yung nilagyan ng kanilang pagkain. Naka-steady na lang yan dyan. At pag alam nilang bibigay na ako na sa kanila ng pagkain, minsan nandyan na yan dyan sa may ibabaw. At dito naman po ito hindi ito masyado inaakyatan. Ayan. Mas nagi po itong mapula. Ayan, nagigi talagang sobrang ganda kung titingnan nyo po dito sa rehistro talaga ng video, talagang napakakulay. Kasi nga po yung rambutan ay natumba ng bahagya. Ayan po, ayun na po doon, naka-slanting na siya. Kaya talagang mainit na sa bahaging ito. Ayan po. At yun nga po, dahil po sa napakaganda na po ng sunlight na nakukuha dito. Halos full sunlight yung nakukuha dito. Kaya talaga pong napaka-makulay nitong bromeliad po dito. At dahil po sa napakita ko na po, last video ko, itong sinundan nito na namatay yung legume ko. Kaya nagtanim po ako niyan dito. Kabilaan po yan. Ayan, ito po yung isa. Para maliwanag po dito sa entrada. Kasi napakaganda po ng kulay niya. Neon, talagang sobra pong liwanag kung tinitingnan po. Lalo kung naiinitan. At dito naman po, ayan, ito yung nilipat ko last year na mga bromeliad. Ayan, napakaganda po na naiinitan sila. Kasi kung hindi po ito naiinitan, green lang. Pero pag talaga maraming init, ayan, nagiging ganyan. May konting kulay, yung pagilid at parang forfall. Ayan. Ito naman yung hindi masyado. Ayan. Tapos ito naman yung talagang nakakakuha. Ayan, napakaganda, diba po? Ayan, hindi naman alagain ang mga bromeliad. Pero marami talaga itong variety. At ang iba talaga, hindi pwede sa mga initan. Maswerte na lang po itong aking technique or strategy ko sa paghahalaman na mas pinipili ko yung mga halaman na kayang sumurvive sa init or ulan. At talagang kung napapansin nyo po, kaya talagang parang makahoy na magubat ang dating dito sa aking garden. Kasi yung mga halaman ko nga po ay mga naka-direct ground sa rason po talaga na para mabawasan yung pagdidilig. Kasi kung mga nakapat po sila, makitubig, makitrabaho sa pagme-maintain sa kanila, sa pagdidilig sa kanila. Pero dahil sa mga naka-direct ground, kaya ay nako po, kung pumunta pa po ako sa part na yan, sobra pong yung mga halaman dyan, ang tataas po ang lalago. Pero ayan, ito yung ibang halaman dito sa aking garden. Lalong-lalo na itong mga bromeliad, talagang naging maganda, makulay dito sa aking garden na hindi naman sila alagain. Kasi ito lang naman yung mga variety na talagang aasba.
aas ba sa init at hindi masyadong maselan. Ayan, wala naman itong net na pwedeng magtakip sa kanila. Ito yung mga nandoon sa may kabila na nalipat ko dito. Ayan. Ayan, unti-untiin ko na lang po yung pag-share po sa inyo ng mga plants dito po sa aking garden. Ayan, maraming salamat mga plantito-plantita sa pagsama niyo ulit dito sa pag-share ko po ng update dito sa aking mga halaman. At ayan, marami pang mga tuyong dahon, hindi pa ako nakapagwalis. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pag-appreciate ng pagiging certified plantita ni Plantita Joy. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mula noon hanggang ngayon na nandiyan kayo, maraming salamat po sa panonood ninyo, sa lahat po ng mga subscribers, sa mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po sa inyong time na binibigay. Kahit hindi na ganun ka-boom yung mga halaman or yung paghahalaman or yung pagga-garden. Yan, hindi na masyado kasi busy na yung tao sa ibang bagay. Pero talaga, nanatili dito sa aking munting channel. Yung mga tulad ko talagang nasa puso yung paghahalaman at forever na kasiyahan yung paghahalaman. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.